Bingo! Ayan, bumingo na po. Itong si Tambaloslos at kasalukuyan daw po ay nire-revive siya sa ICU hospital na kung saan po ay inatake daw po siya ng puso, sa puso. At ayon po doon sa ating nabasa na post ng mga nandiyan sa social media ay isinugod nga daw po sa hospital at inatake na sa puso, pero nasa ICU daw po. Pero dadagdagan ko lang din po ito pa lang si Akop, minout po, ang nag-mouth to mouth po pala sa kanya ay kambing, kaya natuluyan. Okay? So dito raw po, ito dagdag ko na lang po. Dagdag ko na lang po dito kay Tambaloslos. Ang kasalukuyan nagma-mouth to mouth daw dito kay Tambaloslos ay baka. So baka makasurvive po ito at at least yung baka, malaki-laki yung bunganga nung baka. Mina-mouth to mouth daw siya ng baka. So hindi po natin alam kung marirevive pa. Kasi si Akop nga daw ay kambing yung nag-mouth to mouth kaya natuluyan. Ay. Ayan at kuan ko lang yun yung tawag dito, dagdag ko lang yun pero yun po, so ibig sabihin may sumunod na po kay Akop kung itong si Tambaloslos ay natuluyan na rin at hindi na kayang i-revive ang kanyang maitim na hininga, ay magkakasunod na nga po silang goodbye Philippines na. Ngayon, kung ako po ang inyong tatanungin, kung masaya ako, hindi po Hindi po ako masaya. Kasi unang-una, hindi po sapat. Ano ba naman ang buhay nitong mga hayop na ito? Wala pong kwenta ang buhay nitong mga hayop na ito Wala po. Ultimong sintabos po yun para sa akin, wala pong halaga ang mga buhay nitong mga hayop na demonyo ito. Dahil kumpara po dito sa mga ninakaw nitong mga animal na mga politiko nito, wala po. Wala pong kwenta. Kaya hindi po ako masaya kung magkakamatay man ito. Dahil malabo na pong mababawi yung mga kinulimbat itong mga hayop na ito. Kaya hindi po ako masaya kung ito man ang balita, kung ito man ay totoo at matuluyan to sa Tambaloslos. Kasi hindi naman po natin pwedeng ibalita ngayon na patay na, kasi hindi pa naman po. Inatake daw sa puso at kasalukuyan na sa ICU at sinisikap ng mga doktor na i-revive pa. So alam nyo naman yan, siyempre, pagka mga VIP ng mga tao, gagawin lahat ng doktor ang kaya nila para ma-revive pa yung buhay nitong mga kawatang ito. Pero parang may mali nga kasi dito sa mga doktor na ito Dapat sana, kung itong mga, alam naman nila yung mga kawatan, kunwari na lang kunwari ba, halimbawa, yan, gagaya na, naghihingalo. Kunwari, i-revive mo, kunwari, hilot-hilutin mo ang dibdib. Pero ang totoo dan dapat kayong mga doktor, na basta alam nyo naman mga kawatan, sakalin nyo na. Para matuluyan na. O, di ba? Kaya pagkakataon nyo na yan Kasi ito, unang-una, lisensyado naman kayo.
Hindi ko sinabing lisensyado kayo para pumatay. Kung itong mga abogado, lisensyado yan na magsinungaling. Kayo naman mga doktor, lisensyado kayo para pumatay. Pero hindi ko po sinasabing pumapatay kayo. Lisensyado rin po kayo. Kasi once na namatay yan, hindi kayo madidimanda di ba? At ito namang mga politiko, lisensyado rin kayong mga magnakaw. Lisensyado mga kawatan itong mga politiko, mga congressman, senador, lahat yan mga politiko. Yan yung mga lisensya nila ang magnakaw kung nandyan na sila sa posisyon. Kaya yun ang napakahirap. Kaya yun yung sana sinasabi ko, dapat sana itong mga doktor na alam nyo naman ng mga kawatan yan, sakalin nyo na, di kaya injectionan nyo na ng tuluyan nyo na. Kaya siguro hindi ako pinahintulutan ng Diyos na maging doktor, ay alam nila na talagang i-injectionan ko sila ng kamatayan nila dahil bullshit ako doon sa mga magnanakaw na ito. Okay lang sana kung kung hindi na apektado itong mga kababayan natin. Ulitin ko lang po. Kaya ganun na lang ang galit ko sa mga hayop ito. Hindi ko naman obligasyon yung para tumulong sa mga kababayan ko, pero sino ngayon ang tumatayong gobyerno dito sa mga iniikutan namin? Ako, kasi wala pong gobyerno sa kanila. Ni ultimong sino diyan sa mga wala man lang tumutulong na mga politiko dito sa mga mahihirap ating kababayan, na yan po naman yung mga iniikutan namin. Ay, gusto ko lamang po maisingit sandali. Ito, singit ko lang. Yung po nagtatanong kung meron daw po ba akong tindahan ng solar panel sa Quezon City. Wala po. Kasi ganito po yan, papaliwanag ko lang po. Yun pong aming, kaya manufacturing company po kami, dahil galing po yan sa Korea. Lahat po ng mga materyales galing po sa Korea, kasi ang business partner ko po ay Koreano. Lahat ng mga materyales ipapadala dito sa akin, dito sa Pilipinas. Ia-assemble namin dito dahil nandito naman yung mga machine na para mag-assemble ng mga solar panel. Pagka natapos pong i-assemble namin yan, na manufacture namin dito, yan mga solar panel, i-repack po yun, ibabalik lang po sa Korea. Kaya wala po kaming, hindi po kami nagtitinda dito sa Pilipinas. At lahat po yan ay i-repack lang and then ibabalik po sa Korea. At ang Korea na po ang nagdi-distribute ng mga, halimbawa doon sa mga bansang nangangailangan. Kagaya rin po dito sa Pilipinas. At may mga may mga solar panel farm dito sa atin. May mga solar farm dito sa atin. Yung iba po diyan ay gawa po namin dito sa Pilipinas, gawa po namin. Pero imported na po yan kasi galing ng Korea na. Yan po yan. Wala pong pagkakaiba yan sa Nike shoes. Yung Nike shoes, akala ninyo, imported yan. Pero gawang Maribilis, Bataan po yan. At ang may-ari po niyan si Sae Chaeli. Yan po yan, Koreano rin po yan may-ari niyan. Yung Nike shoes na yan. Dito ginagawa sa Maribilis, Bataan, pagkatapos gawin, kuka na po yan, ididiretso na po, halimbawa kung mayroong ang magdidistribute ng Korea, halimbawa may order ang Amerika, magmula dito sa Maribilis, Bataan, ididiretso na po yan sa Amerika. At ang nakatag price na doon, ang tag price na po doon ay dolyar na. Yun po yan. Pinapaliwanag ko lang po sa inyo. So, ganito rin po sa amin,
ito pong lahat po ng raw materials nitong solar panel ay galing po ng Korea. Dito po namin i-manufacture. Since na nandito sa amin ang raw materials, dito namin i-manufacture. And then, pagkatapos ma-manufacture, ibalik lang po sa Korea yan. Ang Korea naman po magdi-distribute kung saan yung may mga nag-o-order ng mga solar panel. Kaya wala po kaming tindahan dito sa Pilipinas. Ano po? So, ayan at balik tayo dito kay Tambaloslos. Sana nga po ay, sabi ko nga, hindi po ako masaya kung ito man po ay matuluyan ng madido. Dahil nga saan laki ng kinulimbat itong hayop na ito. Kasumpa-sumpa talaga itong mga animal na ito. Mga kaibigan, ngayong 2026 na budget Puta, 100 billion na naman yung in-insert ni Bangag. Tapos magkukunwari pa na makukulong na raw yung mga magnanakaw. Sana sinabi niya, makukulong na kaming mga magnanakaw. Putang ina ka. Ang galing niya, no? Galing niya magkunwari. At hindi raw niya tatantanan yung mga magnanakaw. Ay, isa siya. Siya ang mastermind ng pagiging magnanakaw. Pero huwag kayong mag-alala. Malapit na rin po yan. Dahil ayon dito sa ating source, ay pumupugak-pugak na rin daw po ang hininga niyan. So, anumang oras ay pwede na rin po matigok yan. Yan. So, alamin nyo nga po mga kaibigan, kung doon sa mga ibang post sa social media, kung natuluyan na po itong si Tambaloslos. At wala po akong konfirmasyon kung natuluyan na. Sabi ko nga po ay baka makalibre kasi yung nag-mouth to mouth sa kanya, baka. Ito kay Akop, ang nag-mouth to mouth sa kanya, kambing, kaya natuluyan. Ay baka makakalibre pa itong si Tambaloslos kasi baka na yung nag-mouth to mouth sa kanya. Dinadaan lang po natin sa biro, pero sa totoo lang, nanggigigil ako't hayop na ito eh. Sa totoo lang. Ang sarap. Siguro ito yung pag nakaharap ko, ang sarap tiresin tong hayop nito. Yung bang tipong talian mo, tapos ibitin mo, tapos hagupitin mo ng hagupitin yan hanggang sa malagutan ng hininga ang hayop niya. Lahat ng mga magnanakaw. Ngayon, ito naman si Redon, yung mukhang palaka. Siya raw ang papalit kay Akop dyan sa Quadcom. At kailangan daw maipagpatuloy daw yung legacy ni Akop. Ano bang legacy ng putang inang yan? Sabi ko nga sa inyo, kahit napatay na kayo, mumurahin ko kayo rito. Ano bang legacy ng Akop na yan? Noong presidente si PRRD, abay lahat ito, mga himod tumbong itong mga animal na ito. Pero nung nawala na, ayun na, kung ano-ano namang sinasabi itong Akop na ito. At ngayon nga daw, pagpapatuloy daw ng Redon. Yan pong Redon na yan. Yan po yung mga bagitong congressman. Tingnan po ninyo. Yan po yung sinasabi ko na pagka, kwan po yan, unano po yan eh. Tapos pagkalaki-laki ng pisngi. Papaano? Nakaugalian niya na kapag pumupunta doon pag pumupunta po siya dyan sa handaan, sa mga handaan, imaginin mo, halimbawa kung nakorsunadahan yung kalderita, siksik ng kalderita dito, kaya gumanya na yung kwan. O dito naman sa kabila, o kung ano-ano din, mga hipon, mga sugpo ang sinisiksik niya. Yan po yan. Kaya mukhang palaka na rin po yan. Kaya
Ang pan lang nanggigigil lang ako tumingin sa mga itsura nito. Ang papangit po talaga ng mga congressman ng mga kawatan ito. Ang papangit ng itsura. Kaya yun po yung madalas ko sinasabi rito, na sana itong mga pangit na ito, mapakinggan itong aking sinasabi rito, na lahat kayong mga pangit dyan, na mga magnanakaw kayo, mag-subscribe kayo dito sa Birana Live Studio TV para mabago naman ng kaunti. Hindi lang kaunti, talagang gugwapo kayo pag nag-subscribe kayo dito sa Birana Live Studio TV. Tingnan mo yung babaeng burikat dyan, yung si Swansing, tingnan mo ang ano ang pagmumukha niyan. Para mangkukulam ang putang ina. Mapababae, mapalalaki dyan sa kongreso. Wala po kayong makitang maganda dyan or mga gwapo. Ang papangit. Di lalo na dyan sa Senado. Tingnan nyo yan si Soto na yan. Ano itsura ni Soto na yan? Speaking of Soto, nako, ay mukhang malaki ang problema nito. Sige, saka ko na i-discuss yan. Malaki ang problema niyan. Dahil sa kamanyakan yan. Pero dito tayo kay Tambaloslos. What if kung patay na nga ito si Tambaloslos? Hindi na naka-survive halimbawa. Hindi ang grabe. Di sobrang trilyonaryo na itong asawa nito, yung Yida. Nagnakaw itong si Tambaloslos. Tapos nandyan may iwan kay sa kanyang asawa. Hindi pa naililibing yan si Tambaloslos. Nanlalalaki na yung asawa niya. Gamit-gamit yung pira nating mga Pilipino. Gamit niya sa panlalalaki yung pirang ninakaw nitong Tambaloslos na ito. Yun ang sinasabi ko sa inyo. Sana matauhan kayo dito na lang kay Cabral, di ba? Kay Cabral, ang yaman. Pero tingnan nyo, maiiwan yung kayamanan yung mga bilyonis na mga trilyonis dyan sa asawa niyang mukhang tuko. Di ba? Tapos mambababae lang din. Siyempre, natural. Alangan naman, sabi nga ni President Duterte, alangan namang hindi siya mag-girlfriend. Anhin nga daw niya yung kanyang bayag, hindi naman daw pwedeng isanla. Kaya ganyan na ang gagawin itong asawa ni Cabral. Mambababae yan, gamit-gamit yung pira natin, gamit-gamit yung pirang kinulimbat itong Cabral na ito. Kaya mga kamura-mura talaga itong mga animal na ito. Kahit pa ilang libong taon na kayo nakalibing ng mga putang na mumurahin ko pa rin kayong hayop kayo. Lalo itong Tambaloslos na ito. At ewan ko kung nakikipag saka ko na i-discuss yung meron akong pinaplanong kung dyan sa sa parting Bulacan na to parang gagawin kong resort na walang tubig at tapos ang mga nakadisplay doon yung mga mukha ng mga kawatang ito gaya nitong si Tambaloslos na ito, buaya yan ang nakadisplay doon yung buaya, tapos mayroong pangalan na Tambaloslos. Pero iniisip ko pa lang yun. At depende yun kung gaganahan pa ako, magbibuild up ako ng mga ganyan at para may makita yung mga kabataan sa darating na panahon na yung mga tao na yan ang talagang mga certified na mga magnanakaw sa kabanabayan. Yan sana ang gagawin ko. Pero hindi pa sigurado yun. Anyway, sana nga po ay matuluyan na at hindi na makasurvive itong si Tambaloslos dyan sa kanyang pagkaka-atake sa puso. At yun nga sinabi ko kanina, bingo! Ayan, bingo! Sa litrang B, bingo!
Okay. So, uulitin ko na lang po. Kung kayo po ay nagtataglay ng mga itsura na walang kasing pangit ng mga congressman at saka mga senador na yan, subscribe na po kayo dito sa channel ko, Birana Live Studio TV. Garantisado, sigurado, right after ng pagkapindot ninyo na subscribe, notification bell at saka all, matulog kayo sandali. Paggising nyo ng umaga, kapag ka nanalamin kayo, sobrang gwapo nyo na at sobrang ganda nyo na. Dalawa lamang po ang pupuntahan yan. Either gumanda kayo at gumwapo, o baka magmukhang kanggaro din kayo. Pero hindi po. Ginagarantiyahan ko po sa inyo. Pag hindi po nangyari na mabago yung inyong mga kapangitan, pagkatapos yung mag-subscribe, pag hindi nangyari yon, bakbakan nyo ako ng comment dito, sabihin nyo sa akin sinungaling ako. Darating po ang araw na may makikita na kayo sa akin. Kung inyo natatandaan, sa sinasabi ko dito, sa 27, sa Sabado na po yan ngayon, December. Sa Sabado na po, 177 years old ko na. So, proud ako na umabot ako sa ganong edad. Pero abang-abang lang po kayo, baka biglang magbago yung physical na anyo ko. Kasi posible pong pagtungtong ko ng 177, posibleng makikita nyo yung normal na itsura ng 177. Yan. Yan ang iiwanan kong salita sa inyo. At kapag ka nakita ninyo yan, yung totoong ako na 177, antimano i-screenshot ninyo. Pag na-screenshot ninyo, yakapin ninyo yung picture ko, sabay sabing salamat. At sisiguraduhin ko sa inyo, magmula sa oras na yon, mababago na ang buhay ninyo. Seryoso po ako. Pero hindi ko po sigurado ha. Hindi ko po sigurado kung ngayon magpapakita yung totoong itsura ng 177 years old. At maaaring magbago rin yung pananalita ko. Pero sa napakaiksing oras lang po yan, maaaring segundo lang po yan na makikita nyo. Baka lang magpakita. Hindi ko po sigurado. Hindi ko na po kasi hawak yon. Dahil hindi po ako yung tipong ako magdedesisyon na o ipakita ko na yung totoong ako na 177 years old. Hindi po. Hindi ko po alam kung ayaw ko pong sabihin kung sino ang magdedesisyon nun. Kasi noong kwan po yan, 5 years ago ay na-discover ko na lang po yung sarili ko na natutulog pala ako na nakalutang. Okay? Nakalutang po ako.
May kama, pero natutulog pala ako na nakalutang. Hindi nakalapat ang likod ko sa kama. So basta ito po ang sa akin lang, kung sakali lang ninyo na makita yung ako na, yung totoong 177 years old, sabi ko screenshot ninyo, yakapin nyo, at sabay bumulong na rin kayo kung ano yung gusto ninyo. Sisiguraduhin ko sa inyo, instant mababago ang buhay nyo. Hindi po ako nagbibiro dito. Seryoso po ako. Anyway, parang ako naman, sa totoo lang ay medyo wala lang po ako sa mood ngayon na mag-vlog sa totoo lang. Pero kaya lang para sa kapakanan lang ninyo, para lang magkaroon kayo ng idea na itong si Tambaloslos ay inatake sa puso at kasalukuyang nire-revive ngayon. So yun po ang abangan natin. Baka magkasabay ilibing ito or baka magkasunod ilibing ito kay Akop. Ano? So ganun lamang po at sa lahat po ng aking mga subscriber ay konting kon lang po. Konting pasensya, konting antay lang po. Siguro hindi ko naman sasabihin sa inyo na konting antay lang kung wala akong alam na darating sa inyo. Alam ko po may darating, kaya sabi ko konting pasensya lang. Mag-antay ng huwag mainip. Darating na po, baka siguro ini-evaluate pa lang siguro ng ating Panginoon yung pagbibigay sa inyo ng biyaya. At bukas po ay 24 na. I-discuss ko po dito yung kung ano yung gagawin nyo pagkatapos ng Pasko. Pagkatapos na po ng Pasko, kasi unang-una, kaya sinasabi kong pagkatapos ng Pasko, ang paglalaanan nyo ng oras ngayong bagong taon. At kaya nga po, yung ituturo ko para sa bagong taon, kasi nga po itong Pasko, wala po akong ituturo sa inyo dahil una, ay hindi po ako nagsiselebrate ng Pasko. Kundi ang, kasi iba po yung paniniwala ko. At anyway, hindi ko naman po pwedeng baguhin yung paniniwala ng marami sa atin na December ipinanganak si Kristo. So, magkaiba naman po yung aking paniniwala at base po doon sa mismong aking natuklasan kung kailan talaga ipinanganak si Kristo. So, hindi ko na po sasabihin dito dahil sasabihin nyo sa akin na napakagago ko naman kasi lahat ng tao ay naniniwala na December ay pinanganak si Kristo. Tapos ako lang yun, tanging hindi naniniwala. Basta ang mahalaga po rito, hindi po ako nagsiselebrate ng Pasko. Kaya abangan nyo po yung tuturo ko, yung gagawin nyo ngayong bagong taon at para pumasok sa inyo ang swerte. Yun po ang abangan nyo. Maraming salamat po dito sa walang kakwenta-kwenta kong mga content. Sabi ko po, darating ang araw, magkakaroon din po ng kwenta. Kunting ante lang po at huwag maiinip. Maraming salamat po at mahal na mahal ko po kayong lahat.